And happy Resurrection Day po sa atin ngayong umaga. Tayo po ay mag-uumpisa na po sa ating gawain. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, sa umagang ito ay misampay kami nagpapasalamat sa inyo Panginoon. Sa muli po sa umagang ito, sa mga biyaya at pagpapala Panginoon na pinagkakaloob niyo sa amin. Marami pong salamat dakilang Diyos sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin Panginoon. Na kami po Ama ay muli itinipon niyo sa dakong ito upang mag-aral ng inyong mga banal na salita Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga anak nyo na gagamitin nyo upang maghayag ng inyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, ay gabayan nyo po siya, Panginoon. Bigyan nyo po siya, Ama, ng katalinuhan na manggagaling lamang po sa inyo, Panginoon. Ganon din po, dakilang Diyos, ang mga iba pa namin mga kapatid, Ama, na wala pa ho sa dakong ito, sa mga sandaling ito, Panginoon. Saan man po sila naroon, ay gabayan nyo po sila. Nawa po Ama, ihatid niyo po sila Ama ng malulhati sa dakong ito upang sa ganun Ama ay sila ay aming makasama sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo Panginoon. At ganun din po Ama, hinihingi namin sa umagang ito, nawa po ay ang inyong paggabay Ama hanggang sa makatapos po kami ng aming gawain Panginoon. Maraming po salamat Ama sa umagang ito. Muli ang aming dalangin at pagpapasalamat Ama, ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bigyan nyo naman po ng 2 thumbs up yung ating mga katabi. Happy Resurrection Sunday. Charita Resurrection Sunday sa bawat isa. Tayo po ay blessed and highly favored. Sino po ba naniniwala doon? Amen, amen. At amen. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa umaga nito. Papurihan natin ang pangalan ng Panginoon. Let's lift up His name, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for all that you have done and all that you will do, Panginoon. Sige po, let's sing. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Minsan pa po mga kapatid. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Skip all that sing. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From the cross to the grave.
your name on high. Lord, I lift your name on high. Sige po, let's lift up our praises to the Lord. Hallelujah. You deserve all the glory, all the honor, all the adoration, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. And yes, Lord God, thank you, Panginoon, sa tinapos mong gawa sa krus. Salamat, Lord God, dahil kami yung tinubos na. At dahil sa inyo, Diyos, kami yung pinagpala na, kami yung pinaburan na, Lord God. Kami ay malakas, kami ay malusog, kami ay masigla. Pinagpala at pinaburan, Panginoon, at mabubuhay ng mahaba. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for you have already won the grave. At kami ay victorious na, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige pa, let's continue to sing. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. Listen pa po. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my ways, and your hand upholds me. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Thank you, Lord. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you
is done. Come on, church. The veil, you made a way. When you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know. You love me. Once again, church, let's sing. I know. You love me, and when the earth fades, and when the earth's fade, falls from my eyes, and you stand before me. I know you love me. Oh, I know you love me. Yes, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Thank you, Jesus. Sige po, let's take this moment to thank God. Let's lift up His name. Ibuka po natin ang ating mga bibig at papurihan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for you have already won. You have already won the victor's crown. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah.
can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. You were ever interceding, you were ever interceding. As the lost become the found, you can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Come on, church. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. Oh, every high thing. Oh, hallelujah. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Oh, hallelujah. Sing it on and say, you have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. At the cross, sing it again. At the cross, the work was finished. You were buried in the ground, but the grave cannot contain you, for you wear the victor's crown. Listen pa po, at the cross, the work was finished. You were buried in the ground, but the grave cannot contain you, for you wear the victor's crown. Let's lift up your voice and sing. Oh, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world.
deserve all the honor, all the adoration, oh God. We lift everything back to you. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. And happy Resurrection Day. Batiin po natin ang ating katabi ng two thumbs up. You are Charito. Masaya ako't nakasama namin kayo. Amen. Salamat po sa Diyos sapagkat ito yung araw na marami pong mga simbahan na sineselebrate ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat napakahalaga po na makita natin na pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay isang kapangyarihan na nagdulot sa buong sangkatauhan. Sapagkat wala hong maitutulad sa pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Okay? Okay, ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa the power of the resurrection of Jesus Christ. No? Kasi napakahalaga po na hindi lang po basta-basta siya nabuhay, may kapangyarihan pong gumawa ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin dahil po sa kanyang pagkabuhay. Good morning po sa bawat isa na narito. Good morning po sa mga nasa live stream. No, salamat po sa Diyos sapagkat marami na po tayong napag-usapan. Noong nakaraang Sunday, napag-usapan po natin kung ano yung kamatayan ni Jesus Christ. Anong araw po namatay si Christ? Thursday. Kasi doon po sa 3 days and 3 nights. No, dahil lang po sa tradisyon, napag-iisipan at napag-usapan na Biyernes po namatay. Pero nakita po natin sa salita ng Diyos na hiningi ng senyales ng mga tao sa panahon po ni Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo kung paano si Jonah ay nasa tiyan ng malaking isda 3 days and 3 nights, ganun din po ang kanyang pagkabuhay na magmuli. Kaya po napag-usapan natin, napakaganda po na maging maliwanag sa atin na napakahalaga po ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Pero ganun din po sa panahon po natin ngayon, mahalaga din po na kung paano mahalaga yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ang pagkabuhay po ni Kristo Jesus ay ang kahustuhan ng layunin ng Diyos para sa mga nananalig sa Kanya. Sino po yung nananalig sa Panginoong Jesucristo? Kasi kung wala pong pagkabuhay ni Kristo, wala hong kabuluhan ang kamatayan ni Jesus. Ito ay pangkaraniwan lamang tulad po ng tao, kapag namatay ay hanggang doon na lang. Pero ang pagkabuhay po ng Panginoong Jesucristo ay napakahalaga sapagkat sa gospel po ay merong 5 elemento na atin laging pinag-uusapan. Ang gospel po ay Jesus died, Jesus buried, Jesus rose from the dead, Jesus ascended to heaven, umakyat siya sa langit, Jesus is coming again. Yan po yung gospel. Naniniwala po tayo, namatay siya at inilibing at nabuhay na magmuli. Umakyat po siya sa langit at siya po ibabalik. Yun po yung paniniwala natin mga Kristiyano. Amen po ba? Pero kung wala po yung nasa gitna, 5 po kasi yon, no? 5 po yon. Yung pong gitna, yung pagkabuhay na magmuli, yan po yung nagkukumpleto sa dalawa sa una at 2 sa huli. Kasi kung hindi ho nabuhay na magmuli ang Panginoong Jesucristo, ang pagkapako ni Kristo, ang pagkamatay ni Kristo at pagkalibing ay parang pangkaraniwan lang. Na nakikita natin diyan na dumadaan, namatay, nilibing. Ganun lang po 'yon. At ganun din kung wala po ang pagkabuhay ni Jesucristo, wala hong umakyat sa langit at wala pong babalik para tayo kunin. Kaya napakahalaga po nung pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at naniniwala po tayo dito na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. Amen po. Sabi po sa Luke 24 verse 6, He is not here, He has risen. Sabi po nung mga tumingin, tiningnan po nila yung tomb ng Panginoon Jesucristo at tiningnan po nila, remember how He told you while He was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered over to the hands of the sinners, be crucified, and on the 3rd day, be raised
again. No? Siya po ay mabubuhay na magmuli at ito po'y nangyari. No? Ito po'y nangyari at naganap sa buhay po ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga po sa 1 Corinthians, ito po yung tatalakayin natin, 1 Corinthians 15:12, ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito ay totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At sabi ni Apostol Pablo, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayoy, lilitaw kaming mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. No? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay at nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao. Verse 20. Ngunit ang totoo ay si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. No? Tunay nga tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat tunay nga Panginoon, ito ang araw na ginawa mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Pinasasalamatan po namin, Panginoon, sapagkat ang iyong kamatay kakaiba. Marami pong mga tao, maraming mga leader ng mga relihiyon, sila po'y namatay, subalit hindi nabuhay. Ikaw, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming Panginoon na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Salamat po sa inyong pagkabuhay sapagkat may kapangyarihan ito na patuloy po naming pinasasalamatan at ihahayag nyo sa araw na ito na makita namin ang iyong kabutihan, Panginoon, ng iyong muling pagkabuhay. Ito po'y pagpapalat biyaya sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. Tunay nga sa iyo po aming papuri, pagdakila, paglulahati sa sanging pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, ang muling pagkabuhay po ng Panginoong Jesucristo ay hindi lang po mga tao ang nagpatotoo, maging ang anghel po ay nagpatotoo. Sa Matthew 24 verse 5, ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Nagpuntahan po kasi ang babae doon sa loob sa may tomb, no, sa libingan ng Panginoong Yesus. Alam kong hinahanap nyo si Jesus na ipinako sa krus. Sabi po ng anghel, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Nagpapatotoo po yung anghel na si Kristo ay muling nabuhay. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglalagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. No, yan po yung nakita po natin, maging ang anghel nagpatotoo na si Kristo ay nabuhay. Yung mga tao kasi, meron po kasing mga tao sa panahon noon na ang pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo ay pinabubulaan. Kasi nga po ay malaking problema ito sa kanila. Sa Matthew 28:11, meron pong mga tao rito na naghayag, nagbalita na si Kristo hindi naman nabuhay na magmuli. Sabi po sa Matthew 28:11, pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat na nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. Nagbigay po ng mali-malitang pera, no? Doon sa mga sa kawal para pabulaanan kasi nakita po talaga nila. Nabuksan ang tomb, wala si Kristo, nabuhay. Wala po doon sa loob ng libingan. Ano po ang sabi dito? At inutusan sila
ng ganito na ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Yun po ang dapat sabihin daw. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila hanggang ngayon. Ito pa rin ang sinasabi ng mga Hudyo. Si Kristo ay hindi na muling nabuhay. Ninakaw daw ng mga alagad ang bangkay ni Kristo at sinasabi na si Kristo ay nabuhay, hindi nabuhay, no? Sasabihin lang na nabuhay pero ninakaw daw. Yun po yung binabalita nila, na si Kristo raw ay hindi nabuhay, ninakaw lang yung bangkay ni Kristo. Pero ang katotohanan, nakita ng mga alagad, ng mga babae, dinalaw nila ang puntod, wala po doon si Kristo, nakausap nila ang anghel, at si Kristo po ay nagpakita rin sa kanila sa hardin. No? Pero meron pa rin mga tao, maging ang alagad ni Kristo ay hindi po naniwala. Meron pong isa. Ano pangalan nun? Si Tomas. No? Sa John 20:27, isa sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo, saka sinabi ni kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Kasi nga po si Tomas, sabi niya, hindi siya naniwala kasi nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, hindi siya siya ron, absent. Kaya po siya ay hindi niya nakita ang Panginoon Jesucristo, ayaw na maniwala sa mga kasama niya. Ang sabi niya, maliban na ipasok ko ang daliri ko sa kanyang kamay at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, maniniwala ako na buhay si Kristo. Dumating uli, pangalawang pagkakataon, dumating ang Panginoon Jesucristo, sabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang inyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-aalinlangan, maniwala ka na. Sabi po ng Panginoon Jesus, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Sabi po ng Panginoon Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sino po yon ang mapalad? Tayo po yon. Hindi natin nakita si Kristo, pero tayo po'y mapalad, kaya tayo po'y charito. Sabi niyo sa iyong katabi, you are charito. Ang sabi po ng Bible, sabi sa Romans 10:9, kung pahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Mahalaga po na hindi lang po tayo nananalig kay Kristo. Mahalaga din po tayo doon sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, na siya po'y namatay, siya po'y inilibing, pero siya po'y muling nabuhay. Mahalaga po yon. Hindi lang po naniniwala tayo na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan, nilinis na ang ating mga kasalanan, wala na po tayong kasalanan, matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Nakakagawa tayo ng pagkakamali, pero sa paningin ng Diyos, matuwid at banal tayo, sapagkat ang kabanalang inilagay sa atin ay ang kabanalan ng Diyos. No, sa ating pong nanalig sa Kanya. Yun po ang nilagay sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga, dapat po tayo laging nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay nalinis na. Tayo po'y nanalig sa Panginoon na siya po'y namatay at muling binuhay ng Diyos. At sa gayon, tayo po'y naligtas. Amen? Yung patotoo po, tayo po'y nanalig sa Panginoon dahil ang pananalig na nagmumula sa puso, ito po ay ipinapahayag. Di ba, ipinahayag po natin nung tayo po tumanggap kay Kristo. Sinasabi natin ngayon, si Kristo ang ating Panginoon. Bakit? Kasi iyon yung laman ng inyong puso. Kung ano ang laman ng puso, siya pong sinasabi natin. Amen. Sino po sa inyo naniniwalang si Kristo ang kanyang Panginoon? Ipinapahayag po natin to. Sinasabi po natin to. Okay, the power of resurrection of Jesus Christ, yan po yung napakahalaga. Ang pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo hindi basta-basta. Pagkabuhay, hindi basta-basta, hindi lang po basta pagkabuhay lang. Ito'y may kapangyarihan para sa mga nananalig sa Kanya ng buong puso. Tayo, nananalig sa Panginoong Hesus ng buong puso, may kapangyarihan po ito. Ang tanong, ano nga bang naging dulot nito sa atin? Paano ito naghari sa bawat mananampalataya? At ano-ano ang ating natanggap dahil sa pagkabuhay ni Kristo? Ito po yung ating pag-uusapan. Una, number 1, the power that removes our sins. No?
Yung atin pong kasalanan, hindi, yung baga, inuna pong alisin yung kasalanan. Hindi po mga kasalanan, kundi kasalanan na minana natin kay Adan. Kaya lang tayo naging makasalanan, kaya tayo nakagawa ng maraming kasalanan sapagkat magkaroon tayo ng mana na kasalanan buhat kay Adan. Yung ugat ng pagiging magkakaroon ng maraming kasalanan ay dahil po doon sa ugat na minana natin kay Adan. Sabi po ng 1 Corinthians 15:16, kung hindi nabuhay na magmuli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan. Kung hindi nabuhay si Kristo, hindi pa tayo nahahango doon sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga po, hindi lang po namatay para sa ating mga kasalanan, si Kristo'y nabuhay din para sa ating mga kasalanan, para mahango tayo doon. Kasi ang naghango sa atin ay si Kristong buhay. Naniniwala tayo na si Kristo'y buhay magpakailanman. Amen po ba? At sabi doon, kung hindi tayo nahango sa ating mga kasalanan, walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, wala hong kabuluhan yung ginagawa natin. Kung hindi nabuhay si Kristo. Pero kaya ho tayo nagpapatuloy, sumasamba, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagsishare ng gospel, sapagkat lahat po ng ito ay may katuturan, sapagkat naniniwala tayo, si Kristo'y buhay, magpakailan-kailan pa man. Say amen. Yun po yung ating nabasa, yun po yung ating nakita roon, no? For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. Kahit si Kristo hindi namatay, kundi hindi mabuhay ng mga patay. Pero si Kristo ang first fruit ng pagkabuhay. Kaya nga po siya nabuhay in the Sunday, first fruit po yon, piece of the first fruit. Nabuhay po siya doon. Bakit? Kasi siya po yung unang bunga na ang mga patay ay bubuhayin muli. Kung meron tayong mga mahal sa buhay na nauna sa atin, huwag po tayong mag-alala. Kasi magkikita-kita tayo sa langit. Lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay na nauna na kay Kristo, ay sila po yung unang bubuhayin. Mamaya makikita po natin, sila po yung unang bubuhayin at makakasama natin sila doon sa kaharian ng Diyos. Pero dahil po sa kasalanan ni Adan, lahat ay naging makasalanan, lahat ay tinuring na makasalanan. Sabi po ng Romans 5:12, therefore in just as sin entered the world through one man, referring to Adam, and death through sin, and in this way death came to all people because all sin. Kaya po wala po kayong mababalitaan na tao na hindi namamatay. Lahat po ng tao namamatay. Nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil sa kasalanan pong minana natin kay Adan. Yun po ang katotohanan. Kaya nga sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag may kasalanan ng tao, siguradong mamamatay, at lahat naman po ng tao ay may kasalanan dahil sa minanang kasalanan kay Adan. But the free gift of God is eternal life. Meron pong but. Yun pong napakahalaga. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hindi ho na natili tayo doon sa kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napakabuti po ng Diyos. Hindi ho tayo na natili doon dahil mabuti po ang Diyos. But the free gift, yung libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yung buhay po na walang hanggan, hindi lang po pag namatay tayo. Yung buhay na walang hanggan ay ibinigay sa atin ngayon na. Nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay bilang Panginoon na sariling tagapagligtas, meron ka ng buhay na walang hanggan. Sabi mo sa iyong katabi, meron ka ng buhay na walang hanggan. No? Sabi po na Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya hindi ho natin kayang iligtas yung ating sarili. For the wages of sin is death. At lahat ay nagkasala. Kapag ang lahat ay nagkasala, merong death. Pero napakabuti po ng Diyos, hindi ho niya hinayaan doon. Na kahit minsan wala pong tao naghanap sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin, kaya ako naligtas kasi hinanap ko ang Diyos. No? Hindi po kayo ang naghanap sa Diyos. Hindi po tayo ang humanap sa Diyos. Kasi sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Marami pong relihiyoso ng ganyan. Sinasabi niya, pag tinanong mo, saan ka pupunta? Ay, pupunta ako sa langit kasi matino ako.
tumutulong ako, nagbibigay ako ng mga tulong. Okay po yung mga bagay na yun, pero hindi po yun ang daan ng kaligtasan. Ang daan ng kaligtasan ay regalo ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Sabi dito, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sinabing hinahanap mo ang Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kahit anong pagpapakubuti natin kung wala si Kristo, ang mabuting bagay na gagawa natin, maruming basahan lang po yan sa harapan ng Diyos. Sabi ng Romans 6:6, alam natin na ang dati nating pagkatao pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Yun po ang maganda. Yung ating lumang pagkatao, pinakong kasama ni Kristo sa krus. Isinama po tayo. Yung ating lumang pagkatao na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, isinama ng Panginoong Jesucristo doon sa krus upang tayo po'y maging karapat-dapat. Hindi po nangangahulugang perpekto tayo. Hindi po nangangahulugang lahat ay tuwid ang landas natin. Pero sa paningin po ng Diyos, matuwid ka na. Sa paningin ng Diyos, banal ka. Sa paningin ng Diyos, ikay malinis sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, dahil yung ating lumang pagkatao, ipinako ni Kristo doon sa krus. At tayo po'y binigyan ng bagong pagkatao. Sapagkat namatay ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na hong kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Dahil ang kapangyarihan naghahari sa atin ay ang kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesucristo. Say amen. Sabi po ng Romans 6:10, for the dead He died to sin once for all. Hindi ho pa ulit-ulit. Minsan lang po namatay. No? Kaya dahil lang po sa tradisyon, sinasabi nila pag namatay si Kristo, yung araw ng Biyernes Santo, malakas ang kapangyarihan ng dyablo. Hindi po. Wala na hong kapangyarihan ang dyablo. Yung ngipin ng dyablo, bungi na po yon. Binayaran, tinapos na po. Nung sinabi ng it is finished, talunan na po si Kristo. 200 taon na nakalilipas, talunan na siya. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Walang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka maagaw ng dyablo. Hindi makapangyarihan ang anumang sangka ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa atin, sapagkat ang buhay natin hawak-hawak ng Diyos. Amen po ba? But the life of he lives to God. So you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Yan po yung ating ginagawa. Yan po yung pamumuhay natin. Namumuhay tayo ayon sa kabutihan at pakikipag-isa kay Kristo. Namatay po siya ng minsan. No? Namatay siya ng minsan para sa kasalanan. Minsan lang po yon, tapos na po, nabayaran na ang ating mga kasalanan. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sariling patay sa kasalanan, dapat buhay naman po tayo para kay Kristo. No? Yan po ang ginawa ng Diyos. Ano po ang ginawa ng Diyos? Hinintay ba na maging matuwid tayo bago siya mamatay? Hindi po. Sabi na Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kanino? Sa atin. Sabi mo sa iyong sarili, sa akin. Nang namatay si Kristo para sa akin, nung tayo'y makasalanan pa. Hindi ho hinintay na maging matino tayo. Hindi ho hinintay na tayo maging perpekto. Kasi hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon. Kasi walang matuwid, wala kay isa. Kaya ginawa ni Kristo, namatay si Kristo para sa atin kahit nung tayo po'y makasalanan pa. Kasi mahal niya tayo. Amen po ba? Sabi ng 1 John 4:9, nihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya yung pagkamatay at pagkabuhay ni Jesucristo ay kapangyarihan para alisin ang ating mga kasalanan. Wala na po tayong kasalanan sa harapan ng Diyos.
Hindi ho nangangahulugang hindi tayo nagkakasala. Pero once and for all, past, present, and future, pinatawad na po tayo ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman po tinitingnan ng Diyos yung ngayon. Nakita na ng Diyos yung ating simula, nakita ng Diyos ang ating wakas. Kaya namatay po si Kristo at nabuhay na magmuli mula sa simula hanggang wakas ng ating buhay. Nakita na ng Diyos yung ating pinakamasamang buhay natin. Alam po ng Diyos yun. Nakita na ng Diyos ang ating pinakamabuting bagay sa buhay natin. Alam po yun ng Diyos. Pero siya po'y namatay. Mula sa ating simula ng ating buhay hanggang wakas ng ating buhay, tayo po'y pinatawad na sa ating mga kasalanan. Say amen. Romans 8:34, sino ang makakahatol ng kaparusahan? Tanong po ba to? Hindi. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Paano tayo huhusgahan ni Kristo? Na siya mismo ang nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Sasabihin ng iba, lagot ka sa Diyos. Paparusahan ka ng Diyos. No? Lagot ka. No? Padadalan ka ng kidlat ng Diyos, hindi po totoo. Ang Diyos po'y mabuti. Ang Diyos po'y mapagmahal. Sino ang hahatol sa atin kung si Kristo mismo ang umako ng ating mga kasalanan doon sa krus? Parang binaliwala na yung ginawa sa krus. Hindi, wala na pong hatol sa mga nakay Kristo. Amen po ba? Romans 8:1. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Jesu Kristo, kay Kristo Jesus. Sino po 'yon? Di ba tayo? Hindi na hahatulan. Yung mga tao mapaghatol, ang tao lang humahatol. Hinuhusgahan ka kung sino ka, kung ano gawa mo, anong kilos sa galaw mo, ano yung pananalita mo, husgahan ka ng mga tao sa paligid mo. Pero si Kristo ni minsan, hindi tayo hinatulan. Hindi niya tayo hinusgahan. Ang sabi niya, wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Alam mo na ikaw ay nakay Kristo, wala nang hatol sa iyo. Salamat po sa Diyos. Pangalawa, yung pong resurrection ni Jesus Christ is the power that gives life. Kapangyarihan po para bigyan niya tayo ng buhay. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, no, lahat ng ipagsa kay Kristo ay isang bago na lang, wala na yung dating pagkatao, tayo'y bago na. Yun po yung sinasabing bagong buhay. John 11:25, sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Walang pwede hong makapagbigay ng buhay kundi si Kristo sapagkat siya ang buhay. Hindi sa isa sa buhay. Pag sinabing ang buhay, the life, siya po yung the life, wala na pong ibang buhay. Siya po ang pinagmumula ng buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kahit mamatay tayo ngayon, o ako man, mamatay man ngayon, o sa ibang, kasi una-una po yan eh. Mamatay man ang sino mang na kay Kristo, ito po'y muling mabubuhay. Sabi po niya, muling mabubuhay at ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pag sinabing hindi mamamatay kailanman, hindi po sinasabi yung physical. Yung sinasabi nito hindi na mamamatay kailanman ay yung ating spiritual na buhay. Sinabi po rito, hindi ng Panginoong Jesucristo, hindi na mamamatay kailanman dahil binuhay na tayo, namatay tayo dahil sa kasalanan, pero binuhay na tayo, at yung buhay na meron tayo, hindi na tayo babalik doon sa kamatayan. Yun po yung kasiguraduhan sa mga nakay Kristo. Sabi nung iba, nawawala yung kaligtasan. Sabi nung iba, nawawala ang buhay. Hindi po. Malinaw po sinabi rito, ang nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniwalaan po ba natin to? Ang tanong po rito ng Panginoon. Sabi po ng mga lagad, opo Panginoon, sagot niya, nananalig ako sa iyo, kayo po ang anak ng Diyos. No? Sabi ni Peter, ang Mesaya na inaasahang paparito sa sanglibutang ito. Yan po ang sabi ni Peter. Si Jesus po ang buhay at hindi po basta buhay lang. Siya lang ang pwedeng pagmula ng buhay. Ang sino mang nagtataglay ng buhay ay hindi mamamatay. Ang kahulugan nito ay ang buhay na nanalig
sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ang tunay, ang buhay na tunay na nananalig kay Jesucristo. Ang buhay na ito ay may kasiguraduhan. Ang buhay na nakamit po natin ay dahil po ito sa regalo ng Diyos, tandaan po natin hindi premyo. No? Marami po kasi yung ating lumang pagkakaunawaan, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin ito para magkaroon ka ng buhay. Hindi po premyo yung buhay. Kasi hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay para tayo magkaroon ng buhay. Regalo. Ang ginawa lang po natin, tinanggap ito galing sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yun premyo, ang buhay na nakamit natin ay hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Siya po'y namatay at siya'y muling nabuhay upang tayo bigyan ng buhay. Yun po yun. Sabi sa Romans 6:5, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na, ano sabi dyan? Makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. No, hindi lang tayo mamamatay, mabubuhay po tayo, no? Dahil sa ating kasalanan, napahiwalay tayo sa Diyos, subalit sa kanyang habag, gumawa siya ng paraan o kaparaanan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, binigyan niya tayo ng buhay na buhat sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng Romans 6:8, ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Ibig sabihin, naniwala tayo, nanampalataya tayo na si Kristo'y namatay, napag-usapan po natin nakaraan, at si Kristo'y muling nabuhay. Alam natin si Kristo'y muling binuhay, ay hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Kung wala pong kapangyarihan kay Kristo ang kamatayan na si Kristo'y nasa iyo, wala na rin kapangyarihan ang kamatayan sa iyo. Hindi ho nangangahulog ang hindi mamamatay ang physical nating body. Hindi po yon. Ang tinutukoy po rito, yung spiritual death, hindi na ho makapangyarihan. Yung spiritual death ay wala na pong kapangyarihan at hindi na mo maghahari sa buhay natin. Tayo po ay buhay magpakailan, kailan pa man. Yan po ang pangako ng Diyos. Amen po ba? 1 Corinthians 15:12. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan? Meron po nagsasabi na ilan na hindi bubuhayin muli ang mga patay. Marami po dyan. Yung iba, yung mga patay hindi nabubuhayin, yung espiritu nila pupunta sa aso, pupunta sa pusa, pupunta kung saan. Ganun po yung mga paniniwala na reincarnation, but yung pong kaluluwa nila kung saan nagpupunta. No, pero ang katotohanan, kung totoo po ito, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. No? Hindi muling binuhay si Kristo. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Yung sinasabi natin si Kristo ay nabuhay na magmuli, kung hindi talaga nabuhay si Kristo, walang kabuluhan at walang katuturan ang ating pananampalataya. Pero may katuturan po ang ating pananampalataya. May kabuluhan ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi si Kristo'y buhay, magpakailan, kailan pa man. Amen po ba? Ang buhay po na pinangako ng Panginoon ay Kanyang tinupad sa mga nananalig sa Kanya. Naparito po ang Panginoon upang bigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sino po sa inyo naniniwala doon? Ang buhay na ibinigay niya, hindi lang basta buhay sa mundong ito. Buhay na kasiyasiya, buhay na pinagpala, buhay na pinaburan. Kasi nangyayari lang po yan sa mga naniniwala. Amen po ba? Hindi lang tayo basta nagdideklara. Basta ginadeklara na natin, tapos hindi naman natin pinaniniwalaan. Kaya po tayo nagdideklara na we are charito, yun po yung pinaniniwalaan natin. Dinideklara lang natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Kay Kristo, you are blessed and highly favored. Amen po ba? Ang buhay na walang hanggan ay makakamit lang sa mga sumasampalataya kay Kristo. Siya, si Jesus ang tagapagligtas at Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Sino po yon? Amen. Tayo po yon. Naniniwala po tayo. Kaya sabi po ng John 6:47, sinasabi ko sa inyo ang nananalig sa akin, sabi po ni Kristo, ay may buhay, na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kay Kristo may buhay tayong walang hanggan.
ngayon pa lang. Hindi pagkamatay, kundi ngayon pa lang makakasigurado ka na may buhay kang walang hanggan. Amen? Naniwala tayo doon? Sabi mo sa iyong katabi, may buhay kang walang hanggan. Bakit? Kasi nananalig ka kay Kristo. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya may buhay kang walang hanggan sapagkat ikay nanalig kay Kristo bilang Panginoon na sarili mong tagapagligtas, at ang naparito siya hindi para tayo hatulan, kundi para tayo ay iligtas. Sabi ng Romans 8:7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo ay muling binuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kanyang kamatayan. Wala na rin kapangyarihan sa iyo ang kamatayan dahil ikaw ay nakay Kristo. 1 Peter 1:3, purihin natin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag, biyaya, grace, yung tinatawag yan, niya sa atin, tayo'y sinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya yung kapangyarihan po ng pagkabuhay ni Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Isang bagong buhay na galing sa Panginoon dahil sa pananalig po natin sa Kanya, siya po'y nagbigay sa atin ng buhay, siya po'y nabuhay, umakyat sa langit, at ang sabi niya, siya po'y babalik upang tayo po ay kunin. Naniniwala po ba tayo doon? Na si Kristo ay babalik, na tayo po'y Kanyang kukunin at isasama sa Kanyang kaharian. No? Yun po yung kapangyarihan, the resurrection is the power that gives us life. Binigyan niya tayo ng buhay. Pangatlo, kalahati na po tayo, the power that gives hope. No? Yung kapangyarihan na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Marami pong tao nawawalan ng pag-asa. Maraming tao, kapag nanood ka ng balita, may tumalon sa tren, no? Nawalan ng pag-asa, bumaba lang ang grade, tumalon sa tren. Nakadamay pa. Yung iba naman, tumatakay sa billboard, tumatalon. No, bakit nagagawa nila ito? Kasi nawawalan sila ng pag-asa. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo, naniniwala sa kamatayan, naniniwala sa pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, meron tayong pag-asa palagi. Amen po ba? Sabi ng 1 Peter 1:3, praise be to the God and the Father of Lord Jesus Christ. He in His great mercy, He has given us new birth into living hope. Yung birth, yung buhay natin, yung bagong pagkatao natin, ay merong bagong pag-asa through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Dahil naniwala tayo, nananalig tayo na si Kristo ay muling binuhay ng Diyos. Kaya pinupuri natin ang Diyos at Ama ng Panginoon Jesucristo. Dahil sa laki ng kanyang habag, isinilang niya tayo sa bagong buhay. May bagong buhay tayo na galing sa Panginoon, at ang bagong buhay na yan ay nagbigay sa atin ng malaging pag-asa. Amen po ba? Kay Kristo, laging may pag-asa. Amen po ba? Sabihin nga po tayo, kay Kristo, laging may pag-asa. Sabi po sa verse 4, doon sa 1 Peter 1:4, nakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, hindi nasisira at di kumukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang hinihayag sa katapusan ng mga panahon. Ingatan tayo. Pag-asa po natin si Kristo na hindi pa man dumadating ang Panginoon. Sabi nila, ang krisis sa Middle East ay tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Kahit kailan dumating ang Panginoon, hindi ko tayo nangangamba. Bakit? Kasi kasama ka sa kukunin ng Panginoon. Kaya tuloy ang buhay. May krisis o wala, tuloy ang buhay, magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Panginoon. Bakit? Kasi kung kailan man, kahit kailan dumating ang Panginoon, may pag-asa tayong
kukunin tayo ng Panginoon. Makakasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. 1 Peter 1:21, dahil sa kanya nananalig kayo sa Diyos, sa kanya ay muling bumuhay at nagparangal, anupat inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pero hindi po tayo kawawa kasi ang pag-asa natin hindi lang sa mundong ito, ang pag-asa natin ay pangwalang hanggan. Amen po ba? Yun po yung ating pag-asa. Ano yun? Paano nga ba mangyayari yun? 1 Thessalonica 4:13, mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa namatay na. Hindi ba, meron tayong mga mahal sa buhay, namatay na, pero alam po natin na sila po yung kay Kristo, na hindi kayo magdalamhati. Minsan, nagdadalamhati, normal lang po yon. Pero, tulad ng mga taong walang, yung pagdadalamhati na walang katapusan, na hindi po dapat manatili yon. Merong hangganan. Kasi, yun po yung nangyayari sa mga taong walang pag-asa. Pero, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Verse 14, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kanino? Kay Jesus, upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos na tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Paanong bababa? Kasi nga umakyat na siya sa langit, kaya siya bababa. Yung iba, hindi nabuhay si Kristo, walang umakyat sa langit. Pero tayo naniniwalang nabuhay si Kristo, umakyat siya sa langit, at ang pangako niya ay siya ibabalik. Maliwanag po rito, pag tunog ng trumpeta, bababa po, ang trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Yung mga mahal natin sa buhay na namatay. Sila po yung unang bubuhayin kasi buhay tayo eh. Kunyari, dumating ngayon ng Panginoon. Bubuhayin niya yung mga namatay na kay Kristo, dadalhin sa alapaap, ganun din po tayo. Yun po yung tinatawag na rapture. Verse 17, pagkatapos tayo, sino yan? Tayong na mga nabubuhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa paparawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo, kailan? Hanggang kailan? Magpakailanman. Kaya nga, mag-iliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Yan po yung pag-asa natin. Kaya tayo umaasa kasi hindi pa nangyayari. Pero naniniwala tayo yung mangyayari ito. Pag nandun na po tayo sa langit, yung pag-asa ay nagkaroon na po ng kaganapan. Kaya tayo po ay laging umaasa sa pangako ng Panginoon ng sino mang na kay Kristo ay kanyang kukunin. Ephesians 2:12, alalahanin nyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Tayo po yon, di saklaw ng tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit, yun po yung maganda, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating malayo ay nailapit sa pagitan ng kanyang kamatayan, sa pagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo. Hindi lang po siya namatay, siya po ay nabuhay na magmuli. Amen po ba? Yun po yung the power that give us, hope. Na tayo patuloy na umaasa, panghuli na po, the power that brings victory. Yung kapangyarihan na nagdala sa atin sa katagumpayan. Sino sa inyo naniniwalang tagumpay siya? Huwag niyong sasabihin talunan kayo. Huwag kayong magsasalita ng mga ayaw niyong mangyari sa iyo. Lagi niyong sasabihin tagumpay ka. Lagi niyong sasabihin ay malakas, malusog, masigla. Pinagpara at pinabura. Kahit may nararamdaman ka, lagi mong ideklara at paniwala ka na ikaw ay magaling na. Ikaw ay malakas, malusog. Ikaw ay mabubuhay na mahaba. Ma-enjoy mo pa yung buhay mo. Kahit yung citizen mo, 3 na. No? Filipino citizen, senior citizen, tapos yung heavenly citizen. No?
Mabubuhay ka pa ng mahaba. Ma-enjoy mo ang buhay. Amen? Ika'y malakas, malusog, masigla. Kasi iyan po yung pinaniniwalaan natin dahil iyan po ang binigay sa ating katagumpayan ng Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 15:56, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But, thanks be to God, He give us the victory through our Lord Jesus Christ. Yung buhay natin, binigyan niya tayo ng katagumpayan dahil yung sting of death, wala na po yon. Wala na pong kapangyarihan sa atin ng kasalanan kasi binayaran ni Kristo ang ating kasalanan, kaya tayo po'y tagumpay. Ang buhay natin ay tagumpay. Sabi po doon, kaya sabi po sa Tagalog, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ano sabi diyan? Mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Lahat po ng ating ginagawa sa Panginoon, hindi po sayang yan. Yan po ay paraan para ihanda tayo ng Diyos pagdating sa langit. Pag tayo nagpupuri sa Panginoon, ibigay natin yung todo nating pag-awit. Bakit? Pagdating sa langit, di na naman gagawin natin eh. Yung magpuri at sumamba sa Panginoon. No? Kapag nandito kayo sa church, okay, para po kayo nagbibideo, okay po yun. Yung bang todo bigay ang pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Kasi ini-exercise na po natin. Sinasanay na po natin ang ating sarili. Pagdating sa langit, wala na po tayong gagawin, kundi ang magpuri, umawit, sumamba, sumayaw sa harapan po ng Panginoon. Kaya lahat po ng ating ginagawa ay hindi po nasasayang. Hindi po ba pagtagumpay ka, masaya ka? No, sino po sa inyo lagi nagtatagumpay? No, masaya po. Dapat masaya. Enjoy life. No, dahil laging may buhay tayong galing sa Panginoon. Dapat laging masaya. No, okay, meron tayong nararamdamang kalungkutan, pero wag tayong manatili doon. Tayo po'y maging masaya. Sabagkat ang buhay kay Kristo ay masayang tunay. 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niyang tayong isinasama saan? Parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa magitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba, ang Panginoon ay bangong-bango sa atin. No? Ibig sabihin, tayo po'y tanggap na tanggap ng Diyos. Yung ating amoy, dahil kay Kristo, yung halimuyak, tayo po'y ino-offer ng Panginoon. No? Sa harapan ng Diyos, tayo po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa ating ginawa, hindi dahil sa ating mga kabutihan, hindi dahil sa ating mga kamalian, dahil po sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. 1 John 5:4, sapagkat napagtagumpayan na ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Napagtagumpayan na po ba? Ibig sabihin, tapos na. Napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtagumpay na tayo sa magitan ng pananampalataya. Sino ang nakapagtagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano yung talunan? Yung mga ayaw sumampalataya kay Kristo na anak ng Diyos. Meron po bang ganon? Meron ngayon. Meron pa hong mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi sila naniniwalang si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. No? Hindi sila naniniwala. Paano mamamatay ang si Kristo kung hindi siya magkakatawang tao? Kaya siya nagkatawang tao para siya mamatay. Kasi kung Diyos siya, hindi siya mamamatay. At kung hindi naman siya Diyos, hindi siya mabubuhay. Siya po'y 100% man, 100% God. Yun po ang katatayuan ng Panginoong Jesucristo. Sabi po ng 1 John 3:9, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. Sino po yung seed? Si Kristo po yon. Si Kristo yung nasa iyo, hindi ka magpapatuloy. They cannot go on sinning. Hindi siya magpapatuloy sa kasalanan because they have been born of God. Hindi nagkakamali. Hindi lang nagpapatuloy. Hello, magkaiba po yon. Yung nagkakamali o nagkasala sa patuloy na nagkakasala. Hindi ho tayo patuloy na nagkakasala, subalit nagkakasala pa rin tayo. Pero, ang mabuting balita, matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba?
Mabuti po ang Diyos o hindi? Mabuti ang Diyos. Amen? Romans 6:10, for the death He died to sin once for all. But the life He lives to God. So you must also consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. No? Kaya nga po yun ang sabi natin, salamat po sa Diyos, 2 Corinthians 2:14, ngunit sa laban sa Diyos, na lagi niya tayong isinasama sa parada ng kanyang tagumpay dahil sa ating pagkikipag-isa sa Kanya. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, no longer I live, but Christ, lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung paano po inibig si Pablo, ganun din po kayo. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo siyang katabi, mahal ka po ng Diyos. Ito po ang sabi sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kaya meron kang katagumpayan. Amen po ba? Ano yung natin napag-usapan? The power of resurrection, the power that removes our sin. Pangalawa, basa po. Victory. Okay, the life application. Apat na bagay. Number 1, believe that we are forgiven. Lagi natin paniwalaan tayo po'y pinatawad na. Kaya patawarin mo na ang sarili mo. Minsan ganun po tayo, no? Lagi nating sinisisi ang ating sarili, hindi natin mapatawad ang ating sarili, iniisip natin, malaki ang pagkukulang natin sa Diyos, no? Parang hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Hindi po. Ang kasalanan mo, pinatawad na ng Panginoon. Kasalanan ng kapwa mo, pinatawad na ng Panginoon. Dahil sa kamatayan ng pagkabuhay ng Panginoon, tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan na minana natin kay Adan. Romans 4:7, blessed are those who transgression are, forgiven. Forgiven po ba o papatawarin po ba o pinatawad na? Whose sins are covered. No? Blessed is the one whose sins the Lord will never count against them. Hindi na ho binibilang ng Diyos yung ating mga kasalanan. Ang nagbibilang po yung kapitbahay natin. Yun po yung nagbibilang. 2 Corinthians 5:21, for He made Him no sin, to be sin for us, that we might become, the righteousness of God in Him. Ano po ang tingin sa atin ng Diyos? Righteous. Bakit? Kasi yung righteousness natin ay righteousness ng God. Tayo nagtagumpay sa kasalanan dahil sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon, kinuha ng dugoong katawan ni Kristo ang ating mga kasalanan, maging ang ugat nito na galing kay Adan, ang kailangan lang ay paniwalaan mo ito, sapagkat nangyayari lang ito sa mga naniniwala. Pangalawa, believe that there is life in Christ. John 10:10, inuulit ko, that it comes only to steal and kill and destroy. Sabi ng Panginoon, I have come that they may have it, and have it to the full. Yung magkaroon tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi ho basta buhay lang, buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na pinagpala, buhay na pinaburan, buhay na malakas, malusog, masigla, pinagpala at mabubuhay ng mahaba. Ito po ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon, ang buhay na nanggaling sa Kanya. Kaya sabi po ng Panginoon, John 6:47, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan, ako ang pagkaing nagbibigay ng buhay. Okay, yun po yung tinanggap natin. Ayun, believe that meron tayong buhay. Pangatlo, don't lose hope. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Minsan may problema, may suliranin,
No, may dumarating na problema, sabi doon walang pagsubok na dumating sa atin, na dinanas sa lahat ng tao. Tapat po ang Diyos na hindi niya tayo susubukin higit sa ating makakaya. Pagdating ng pagsubok, binibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Lagi tayong tagumpay. There is victory in Christ. Tayo po'y tagumpay na dahil napagtagumpayan ni Kristo ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Sinaba na tayo sa parada ng kanyang tagumpay. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sa John 14:1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sana sa inyo at paparoon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa Ama, yung mga taong ibinigay mo sa akin, ayaw kong mahiwalay sa akin. No? Kung saan ako naroon din sila. Yun po ang pangako ng Panginoon, kaya huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Amen? Yung pag-asa natin dapat sa puso natin. Yung pag-asa, lagi natin ilagay natin sa puso natin. Huwag po sa Quezon City. Sa puso po natin. Lagi yung pag-asa. Pang-apat, be thankful. Lagi tayong magpasalamat. Araw-araw, ano man ang meron tayo, Lord, salamat po sa tuyot itlog. Kumakain ka. Okay lang po yon. Hindi naman palaging ganun. Ano po yung meron ka, pasalamat mo sa Diyos. Pagising mo sa umaga, ikay nagising at malakas. No? Ikay nagising, sabi mo, Lord, salamat, ako po ay nagising. Kahit wala kang tulog. Nakakatulog ka ng 2 oras, okay lang po yon. Ang mahalaga, nagising ka. No? Yung iba, nireklamo, wala akong tulog. Mas mahirap po yung walang gising. No? Magpasalamat po tayo habang tayo po ay nagpapasalamat. Lagi tayong magpasalamat. Sabi ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us, victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor is not in vain. Your labor in the Lord is not in vain. Wala pong, hindi po nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating pagpapagal sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano po yung ating pang-apat na ating nabasa? Una, believe that we are forgiven. Pangalawa, believe that there is life in Christ. Pangatlo, don't lose hope. And pang-apat, be thankful. No? The big idea is, in Christ, I have eternal life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo po sa amin. Salamat po sapagkat hindi lang kayo namatay, hindi lang po kayo nailibing. Kayo po ay nabuhay na magmuli at umakyat sa langit. At ang isang inihintay po namin ay ang inyong pagbabalik. Alam po namin na sa iyong pagbabalik, Panginoon, ang pag-asa namin ay kayo babalik at kami iyong kukunin. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na meron kami ngayon. Hindi pa man kami nakakarating sa inyong kaharian ay may buhay na walang hanggan po kami. Isang buhay na ganap at kasiya-siya ang ibinigay mo po sa amin kahit kami po nasa sanlibutan ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang bawat sa amin pinagpala mo, pinaburan mo, kami po ibinigyan ng malakas, malusog, masiglang pangangatawan. Kami po ay nagdideklara at patuloy na naniniwala ng bawat sa amin ay mabubuhay ng mahaba. Na anumang hawakan ng aming kamay, pinagpala mo. Anumang aming pinagkakakitaan, trabaho, negosyo, ay pinagpala mo. At patuloy na dadaloy ang pagpapalang ito sa buhay po ng bawat sa amin. Bawat pamilya, hindi mo pagkukulangin. Lahat ng meron kami galing sa iyo at pinasasalamatan po namin sa inyo ito. Maraming salamat po sa mensahe ng inyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po kayo namatay at nailibing. Kayo po'y nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, at kayo babalik, at ito po'y aming pinaniniwalaan. Salamat po, Panginoon. Tunay nga nagkaroon ng kabuluhan ang aming buhay dahil sa iyong ginawa doon sa krus. Salamat po. Maraming salamat po. Wala po kaming maibibigay sa inyo,
kundi ang patuloy na magpasalamat, patuloy na magpuri, at dakilain yung dakilang pangalan. Sa iyo po aming papuri, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.